Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 20, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 2, verse 23 to 28. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang sa daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay ng handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyo ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, narinig natin na si Jesus ay naglalakad at ang kanyang mga alagad sa araw ng pamamahinga. Sa kanilang pagmamalakad, nagutom, kaya anong ginawa? Pumitas sila ng uhay. Sa mata ng mga Pariseo, paglabag ito sa batas dahil bawal gumawa tuwing araw ng pamamahinga. Bawal maglakad kasi yung paglalakad ng malayo para sa kanila ay equivalent na yun ng paggawa. Kaya para sa mga Pariseo, it's a big no-no. Pero sa mata ni Jesus, ang tao ang mas mahalaga kaysa sa patakaran. Kaya ipinapakita rito na ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi kulungan na kailangan nakakonfide lang tayo doon. Bagkus, ang pananampalataya ay tahanan. Kung titingnan natin yung sarili natin, alam mo, minsan para tayo rin yung mga Pariseo sa sarili natin. Paano tayo nagiging Pariseo sa sarili natin? Kasi sa sarili mo, sobrang higpit mo. Sa sarili mo, bawal magkamali. Sa sarili mo, walang puwang ang kahinaan. Ganon din naman, minsan, nagiging Pariseo tayo sa iba. Mabilis humusga. Medyo napaka-stricto, kulang sa habag. At mas mahalaga yung tuntunin kaysa sa tao. Mas mahalaga yung batas kaysa sa tao. Pero remember, si Jesus ay hindi pumarito para dagdagan ang bigat ng nasa balikat natin, kundi para magbigay ng hinga at pahinga. Kaya ngayong araw na ito, let us choose kindness over judgment. Piliin natin ang habag kaysa sa paghusga. Maging ito ay sa pamilya, sa ating trabaho, at sa komunidad. Pangalawa, maging intentional tayo. Tingnan natin, ano ba ang objective ng batas? Ito ay para sa buhay at hindi ito laban sa buhay. Ibig sabihin, ang batas ay ginawa para sa kabutihan ng tao. At panghuli, maglaan tayo ng oras para sa tao, hindi lang sa gawain. Makinig. Ang pakikinig ay mas banal kaysa sa mga perfect na schedule. Kaya, chill lang, relax lang. Huwag masyadong
by the book. Bigyan natin ng konsiderasyon ang iba. Naku, nagsalita, si Sir Sam. So, let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Sa aming pagod at bigat, turuan mo kaming lumapit sa iyo. Hindi dahil perpekto kami, kundi dahil mahal mo kami. Palitan mo ang aming mga batas ng mga batas na puno ng habag at ang aming takot ng tunay na pahinga sa iyo. Amen. Kung may naalala kang taong sobrang higpit niya sa sarili niya, hindi niya mapagbigyan, send natin ito. Share din natin itong audio gospel na to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating GC, sa ating mga kaklasmate. Malay mo sa simpleng pag-share, nabuksan ang isipan ng iba. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.